Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin. May problema o wala, patuloy pa rin. Itataas ang banal na ngalan mo. Di ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. Good morning, Jesus. Jesus. Praise the Lord po. Good morning to everyone. Good morning sa East, sa West, sa South, sa North. All Comfy family and others. Hallelujah. At Kumusta saka na yung kayo, mga kapatid? Kumusta ka, Sister Nene? Mabuti. Thank you, Lord po. Batiin din po natin yung mga nasa Amerika. Ayan, Ah, Amerika, oo, Canada. May, ang prayer meeting po doon, San Gabriel.
Yan, meron tayong prayer meeting doon. Sila Sister Sally Cruz at saka yung kanyang husband. At saka yung Rene. Junadjo po, prayer group. Ayan. Anong araw yan, sister? Ano po, ngayon, depende po kasi sa day off ni Brother Ronnie. Ngayon po, dito sa atin ay Tuesday ng 11:30 po. Ayan. Birthday niya kahapon ah. Opo nga ho. Kaya pinabati nga po ni Sister Sally Cruz. I Ayan. see. Thank you, Lord po. So, before anything else, punta tayo doon sa memory verse for the week, sister, para hindi natin makalamutan. Sa Proverbs 10:20, 22, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Praise God. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Thank you, Lord, for all this blessing. Praise the Lord. So, Sister Nene, mga kapatid, ang Sister Nene po ay inspired by the Holy Spirit ang ating inimbitahan upang kaming tatlo'y magkasalo-salo. At kung mapapansin nyo, mukhang kami naka-uniforme. Hallelujah. Thank you, Lord At po. kung mapapansin din po ninyo, mukhang ako lang ang nakakapil ng Christmas dito sa dalawa ko kasama. Thank you, Lord. Hallelujah. O, sige, Sister Nene. Ano ba? Thank you, Lord. Ano pong natin, babasahin na natin? Sabi niyo po, kakanta tayo. Yung prayer ka Mag-prayer muna. muna Opo. tayo, ha? Yes, opo. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama, ng aming mga gagawin sa araw na ito, sa oras na ito. Hayaan po ninyo na ang lahat ng aming masasabi, pati po ang laman ng aming puso at isipan, ay magbibigay ng parangal sa iyo at kalulugdugan mo. Banal na Espiritu, kami samahan mo. Wala po kami magagawa kung wala ka. At nais po rin lamang, Ama namin, na sabihin sa iyo na ikaw ay mahal na mahal namin dahil sa patuloy mong pagkalinga sa amin. Sa kabila po ng aming mga paulit-ulit na pagkukulang, kung minsan ay panghihina ng aming kalooban at pananampalataya, eto ka, patuloy mong kaming nililingap, ang patuloy na pagbibahay mo sa amin, ang buhay mong salita is more than enough. Gamitin mo nga po nyo kami sa oras na ito. Mangusap po kayo. Kami ay magsasalita, gamitin mo kami na iyong mouthpieces at sa pangalan ni Jesus. All for your glory, Ama. Again, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord po. Okay. Praise So, before our word, kanta muna tayo. No? Parang fellowship. Para song before the word. Praise God. Sister Sally, tulugan mo kami ha. Everyone, everybody. Ingatan mo ang puso ko. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa iyo. Ang pag-aaral po ay pangungunahan ng ating salita from Acts 26:9-18 at susuportahan po ito ng 2 Corinthians 4:3-6. Ito po ay karugtong pa rin ng mga spiritual dryness natin at marahil ay makukuhan din ito ng susog o
pagpapatuloy ng message kahapon because kung meron si Jabez na prayer for himself, the expansion of his territory, and then yung no pain at all, parang kung ating pong babasa at mariringgan, ating pong isa sa isip na somehow ang mga disciples of Christ ay meron din ganong panalangin na ang kanilang territory sa expansion of the Word of God ay lumawak. Pero at the same time ay maalis ang mga posibleng mga balakid na nagbibigay sa kanila ng hirap at pasakit sa pag-iisip. So ito nga po tayo at usapin po natin Sister Nene. Pakibasa po kayo. Ay, sige po. Ang ating pong word ay hango po sa Acts 26, 9 to 18. Sa Tagalog ko po babasahin. Sabi po dito ni Pablo, akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga at sino man sa kanila ang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko ay pinag-uusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Mahal na Haring Agripa, iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghalian, tapat, habang ako'y naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag na pa kaysa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang tinigsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa ginagawa mo yan. Para kang sumisipa sa talim. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na yung pinag-uusig. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo. Upang magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mo at sa mga hentil na pupuntahan mo sa pangalan ko. Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos po. Ay purihin natin ating Panginoon. Praise the Lord. So ito nga po ay kwento ng tungkol kay Saul. Si Saul sa mga Hudyo, ang pangalan niya ay Saul, pero sa mga Hentil, naging Pablo na siya. So, para lang po doon sa at least mga ngayon siguro narinig, lalo yung mga kabataan na ka-join sa atin, sa ating Good Morning Jesus na ito, magandang bigyan pa natin ng kaunting balik tanaw kung sino nga ba itong si Saul. Ano, sister? So, si Saul ay isang napakatalinong pariseyo. As a matter of fact, sobrang talino niya na ang kanyang pagtupad sa tungkulin na iniatas ng mga namiminuno ng pariseyo ay hanggang dulo extreme. Ito nga ay naging sanhipa na kung saan inuusig ang mga mananampalataya at ang isang example nito ay pati yung kamatayan ng unang martir, si Stephen, ay kasangkot siya para bagang siya may voting power sa Sanhedrin at nagbibigay siya ng approval to this. So, sobra-sobra at laligalig na galig ang mga disciples ni Lord Jesus Christ kasi nga ay hindi sila makagalaw ng maayos. Kaya sabi ko nga kanina, marahil ito'y panalangin nila, kung hindi man corporate, ay inside their heart na bigyan ng kapayapaan ang kanilang paghayo, alisin na namang balakid, at more particularly, ang mga pariseyo, si Saul, ay bigyan din ng paghipo ng Diyos. Kaya ito po ay naganap. So, ang suma total ay yung binasa po ng ating kapatid sa Acts 26, verse 9 to 18. Naganap ng lahat, yan ang turning point. Kaya nga po, mula doon sa pagiging sabi na ay mga terrorist,
siya ay naging the best of the evangelist. As a matter of fact, dahil po sa kanya, maraming napasulat na patuloy na sa inspirasyon ng Spirit of Jesus Christ doon sa New Testament, yung po ang napakaganda natin na mga ginagamit ngayon na mga katotohanan. Ito pong kasaysayang ito ay parang merong kahalintulad sa maraming pagkakataon pati dito sa mga late stories of the saints. Ang isa ka pong naalala, Sister Cora, siguro alam mo rin ito. Yung bang si Saint Agustin? Oo, si Saint Agustin. Saint Agustin. Oo. Hindi man siya very active sa isang grupo ng simbahan, pero parang siya ay isang napakatindiring atheist. At ang nahihirapan dito, yung kanyang ina, si Saint Monica. Kasi yung kanyang ina ay isang devoted na Christian. At yun ang pinapanalangin ng kanyang ina. Kasi ang Saint Agustin na ito ay hindi paninikil ng mga mananampalataya ang naging problema ng kanyang ina, kundi yung kanyang naging kasalanan sa lust of the flesh, parang gano'n, ano? At dahil doon, sabi sa narinig natin, nabasa natin, mahigit daw na 17 years na ipinanalangin ng ina itong si Saint Agustin. At ang panalangin yan ay makapangyarihan. At si Saint Agustin nga, fast forward again, ay nagkameron ng conversion. But of course, other than yung panalangin ng kanyang ina, siya ay na-inspire din doon sa work ni Saint Ambrose. Isa rin ito doon sa Father of the Church. At ang pangalawa pa ay yung may nagbigay sa kanya ng Bible, sabi sa kasaysayan, at doon pinatukoy ang kanyang pagbabasa doon sa Book of Romans. Doon sa Book of Romans, yung aklat ng Roma, doon niya nakita ang kabuuan. Kung sino siya, anong kanyang pagkukulang, anong kanyang pagkakasala, at kung ano yung dapat niyang gawin. At mula rito, siya ay nagkameron ng pagbabago. At ang sabi nga dito ay nagkameron siya ng isang famous quotation, Sister Nene. Ang sabi niya dito ay, I had no desire, no need to read further. In the instant that sentence ended, it was as if a peaceful light shone in my heart and all the darkness of doubts vanished. Ang sabi niya ay, our heart is restless until it rests in God, in you. Dito yung naroon din sa Psalm 62 verse 5. Rest in our God. So, itong magagandang halimbawa na kung saan ay nakita natin na ang Diyos ay kumbaga sa hindi rin siya papayag na maagaw ang alinman sa kanyang mga anak. Lagi nang merong mission. Sister Ne, di ba, nung minsan naikwento ko sa iyo tungkol doon sa isang dati gusto ko ring sundan yung kanyang mga preaching sa YouTube. Yung ba si Dr. Narib Corisi? Na, Hindi ko lang po, pero meron po akong isang napanood na dating Muslim din. Parang basta LEAB ang last name. okay. May sakit siyang stomach cancer, pero yun ang nag-ano sa kanya na siya ay ma-convert. Alam niyo po, Pastor, pagka pinag-uusapan si Pablo, yung nakita niya liwanag, naalala ko rin po yung conversion ko kasi nakakita din po ako ng liwanag. Kasi po mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa spiritual blindness. So, nagtingin-tingin po ako, nais ko pong i-quote itong si Reverend Kyle Norman. Kasi sa dictionary, ang blindness ay inability to see, o no sight, no? Tungkol sa physical eyes. Pero yung spiritual blindness, sabi niya, blindness is an inability to see, while spiritual blindness is an inability to see the workings of the Spirit. Tapos sabi niya, sa Isaiah 35, prophesied the following, the eyes of the blind will be open. Di ba nabanggit ito ng ating Panginoon sa Luke? At saka yung sa John din, no? And Jesus fulfills this prophecy by curing the blind. However, despite his sincerity, he often receives incredulity. Yung maraming, yung mga unbelief pa rin, and ridicule. Reverend Kyle Norman states, as the blind are made to see, those who see refuse to accept Jesus' words or action. This is spiritual blindness. So, pag hindi po pala tayo sumusunod kay Lord, yung mga sinasabi niya,
we are considered spiritually blind po. Amen. At gusto niyo po ituloy ko na, Pastor? Sige lang. Oo, maganda eh. dito Sige po lang. sa signs and symptoms ng spiritual blindness. Naalala ko po kasi yung sinabi habang nag-aaral po ako kagabi, meron po ako nakita na kinote ko po na 9 signs and symptoms. Alam niyo po, sa amin, ng mga nurses, pag sinabing signs and symptoms of a disease, kagaya po ng fever, ang fever is not a disease. Stomach ache is not a disease. Yan po ay symptom of a disease. Let's say, pag meron kang pain dito sa right inguinal area, dito sa singit, most probably, your appendix is inflamed. So, meron kang appendicitis. Pag may itis, ang ibig pong sabihin niyan ay inflamed. So, pag may fever ka, maraming reason ba't ka may fever. Maaring may infection, tataas ang white blood cells mo. So, ganun din po sa ating buhay spiritual. May mga signs and symptoms. At ang naalala ko, yung pinag-usapan na yung RUT, no, yung RUT, isa po yun, na nawawalan na tayo kasi nga ang una ko, yung nawawalan tayo ng interest sa mga bagay na spiritual. Natutuwa po ako kay Lord, yung nga, mabalik ako dun sa, may sinabi si Pastor Alex na ang puso ay nakakakita. Nung tapos na po ako, siyam na yun nasulat ko, saan kaya ka ako? Siyempre, tinanong ko si paring Google, saan makikita yung the heart that see? Meron po palang book yun, Pastor, na si Antoniette, na ganon. Pero hindi ko na siya tinanong ko na kung saan sa Bible. At tuwan-tuwa po ako kasi meron talaga exactly na sinabi si Paul na yung puso po pala natin minsan bulag. No, kaya pala sabi nila bulag ang pag-ibig, Alam niyo kasi nga yung Antoniette na yun po, Pastor, ang sinasabi niya, yung tunay daw ng mga umiibig, nangungusap yung kanilang mga puso. Kahit daw nasa malayo sila, basta alam nila, sa puso nila ay nagmamahalan sila, hindi sila insecure. So, ganun din po pala tayo kay Lord. Pagka ang puso natin, nadama natin ng pangungusap ng Diyos na bukas sa mga mata nito, secured po tayo sa kung ano man ang mangyayari sa atin. So, basahin ko na po itong mga signs and symptoms of spiritual blindness. No interest in spiritual things. Sa 1 Corinthians 2:4 po, sa Living Bible, sabi po ni Pablo, "But the man who is not a Christian cannot understand and cannot accept these thoughts from God, which the Holy Spirit teaches us. They sound foolish to him because only those who have the Holy Spirit within them can understand what the Holy Spirit meant. Others just can't take it in." So, naalala ko po na nung una, yung hindi spiritual na mga bagay. Although may religion naman po noon, kasi naalala ko nung nandito pa po kami sa Krame. Every Friday po, di ba, Christ the King po yun. Nandiyan kami sa simbahan, no? Every Friday. Meron kaming grupo, yung LIL, no? LIE, na yung mga klase ko. So, every Friday, nandoon po kami at nakatingin naman ako sa crucifix, no? Na, siyempre, kinakausap ko. Dahil ang alam ko, yun ang Diyos, no? At, yun na nga, pagka, siyempre, at saka yung Bible, ang akala ko nito ay, isang literary book na magagandang mga istorya. So, wala talaga kasi wala pong Holy Spirit. Kaya, pero siguro nasa inyo na po yung yung solusyon dito, no? Kaya hindi ko na po sasabihin, Yung pangalawa po, does not know who they really are, no? Spiritual identity. So, nung wala pa, parang ako po, no? Nagpapasalamat ako kay Lord, ma-share ko lang. Nung ako po yung na-convert, kagaya ni Pablo, kaya every time I read Acts 9, naalala ko yung conversion ko na natuto po akong mag-pray bago umalis ng bahay, although hindi ko pa talaga kilala na ang Panginoong Hesus talaga ay totoong Diyos at totoong tao. One time while I was praying, gray na po yung bahay namin. Bigla pong nagliwanag. At alam ko na merong tao doon, bagaman di ko nakikita. Di po ba, Sister Cora, pag may humawak dito, kahit hindi mo makita, mararamdaman po natin. So, alam ko kung may humawak sa ulo ko. At dinig na dinig ko sa salitang Ingles na sabi po sa akin, "My child, your sins are forgiven. Come and follow me." So that day, ang nasabi ko po kay Lord, dahil noon nga, mahaba pa po ang buhok ko, sabi ko, "Lord, let me wash your feet with my tears and let me wipe them with my hair." Yun na po, narinig ko na yung "My child, your sins are forgiven." So there and there, nalaman ko na ako po pala ay anak ng Diyos na in spite na wala naman po akong ginawang mabuti. Ang tawag ko nga po sa sarili ko ay alibughang anak.
Kaya nga sinasabi ko yung mga kabataan, huwag niyo ako gagayahin na hindi lang alibughang anak, salbahay pa po. No, salbahay sa magulang. Kasi po alam niyo, Pastor, pagka pinapagalitan po ako ng tatay ko, sasabihin ko po sa tatay ko ganito, you should have not sent me to school. I should have not learned anything so that I'm not speaking to you like this. English po yun. Considering that your father is a military man pa. Oh, yes, opo. Paano po hindi pa uso yung martial law na sa amin. Kasi po, Hindi no? ka natakot. Ano po, yung tatay ko po, hindi ko makalimutan yung napalo niya ako nung napalo niya ako, konting sharing lang. Nung hinahatid po ako sa tricycle, nandun pala sa restaurant ang tatay ko from night duty. Alam niyo po, yung bakil ng military, na naranasan ko pong mabakil sa likod. Yun po. Kaya, imbis na po na nagsasabi na ako sa kanya, nagsisinungaling na lang ako. At saka nasasagot ko na sa siya. Sa halip na, Opo. yung discipline ng gusto nang instill sa iyo Opo. ay maging Naging rebelde po naging ako. rebelde pa. Opo. The other side of the coin. Oo. Kaya yun po. Kaya, eto, yung number 3, lack empathy, care only for themselves. So I was like that before. I care only for myself. Yung yung ikabubuti ko. I did not care about yung, lalo na po nung naulila na kami sa ina, ginagabi na akong umuwi. Tapos yung, kung saan na po ako naglalakwatsa. Yung lakwatsera nga po ang tawag ko sa sarili ko noon. Kasi bakit po? Number 4, because walang pag-asa. At dahil galit nga ako sa tatay ko because I blame him for the death of my mother na sabi ko, 8 na kami magkakapatid, 3 na yung lalaki. Gusto pang magkaroon ng anak na lalaki. Kaya nung namatay ang nanay namin sa panganganak, sinisi ko po ang tatay ko. Sa loob ko, dapat siya yung namatay, siya yung sundalo, ba't yung nanay ko? Ganun po. Pero nakahingi naman po ako ng tawad. Yan, dinil din po ako, Lord. So, number 4, no hope nga. Future is not bright, depressed, easily agitated. So yan po yung mga signs and symptoms ng taong spiritually blind. Tapos, tuloy ko na po, Pastor. Sige lang. Sige. Number 5, they don't take responsibility for their action. They rather blame others. Parang ako, ang sinisisi ko, kaya ako nagkaganito ang buhay ko, yung tatay ko. Kasi nga, absentee father siya. Tapos nung naulida na kami sa nanay ko, dahil sundalo na, lagi nasa destino. So ako yung panganay, biro mo, I have to take care of 7 siblings. Ano naman kamuang-muang ko? I was just 17-year-old, di po ba? Kaya lahat lahat ng mga hindi magagandang sinasit ko kasi yung tatay ko, gumaganon po ako lagi. Pero salamat po yung nung natagpuan si Lord, iba na po. Number 6 po, gives importance to religious activities and counts accomplishment para nagsisimba ako, nagaganito ako, nagaganyan ako. Maski minsan tayo dito, di ba sasabi natin, why is God doing this to me? Nagtatight naman ako. Nakakarinig po kasi ako ng sharing. Sister, ba't ganito? Di ba nagpe-prayer meeting naman ako, nagba-Bible study, bakit ganito? So, pagka ganun po pala, we are considered also spiritually blind kasi nakikita lang natin yung activity, hindi natin nakikita yung relasyon natin sa Diyos. So number 7 po, has developed sclerocardia or hardening of the heart. Ang diagnosis ng Dr. John ay MI. Pag nakita niyo yung MI po sa chart, myocardial infarction, ang ibig sabihin may bara sa daraanan ng dugo. Kaya pag may MI ka, usually, na yan, thank you Lord na yan. Oo, kasi yung mga embolus, yung mga bara, yan, pagka dumaan dun sa dadaluyan sa heart mo, lalo na dun sa pulmonary artery at saka vein, mabablock na yung air, yung exchange ng air po, yung oxygen. Thank you Lord ka na talaga. May stroke ka na. Cardiac arrest talaga. Dead ball. Yung arrest po na walang bail. Ayan. Ayan. Kaya sabi ko nga, ingat-ingat po tayo kasi baka maaresto tayo. Wala pong bail sa cardiac arrest. Tapos number 8 po, lies to themselves, made themselves believe that they were born as they were. Let's say from parang ako na naisip ko na rebelde. Alam niyo, ang tawag nga po ng tatay ko sa akin, twisted intelligence. Kasi nga po, yung rebelde nga po ako sa kanya. Tapos pag sinasagot ko nga po siya, so tinawag niya akong twisted. So ang tingin ko na rin sa sarili ko, gano'n na. Sister, Twisted ang intelligence ko. Among the 7 siblings, ikaw lang yun. 8 po ako. 8, ikaw lang 7. yun. Ikaw lang Meron rebelde. pang isang kapatid ko. Pero Rebelde. salamat po na awa naman po ng Diyos. Nakatapos naman po kami lahat. Yun. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Kaya,
Meron po ako isang brother na in-enroll ko na sa lahat ng eskwelahan. Talagang halos wala na pong tumanggap. Pero sa Catholic school, tinanggap siya. Kasi doon lang, sabi namin, baka naman bumait-bait na doon. Thank you, Lord. Pero ngayon, thank you, Lord din. Isa din siyang nurse na nag-retire na rin from Qatar. So, number 9 po, accepting the truth that they were created in the image. So, ito yung mga taong, they lie to themselves. Hindi na po akong mayroong mga example pa rin, pero yung pinapaniwala nilang sarili nila na ganun sila. So, yun po ay malaking kasinungalingan. So, that's spiritual blindness din po. They are filled with fears. Their faith has not developed. Kaya nga sabi po ni Peter, di ba? Na to your faith, add knowledge, to your knowledge, add endurance. Tapos pagka tinignan mo sa 9, sabi niya, if you don't have these things, you are blind or short-sighted. Kaya pala pag wala po tayo ng mga trait, yung finally nilagay niya doon, di ba, to your brotherly affection, add love. Yung po palang sinasabi niyang add love doon ay agape love. Yung sinasabi ni Pastor Fred, kaya na agape ay agape you, yung kay Peter. Ako po natuwa kasi habang makashare po ako konti, Pastor, no, nag-share si Pastor Fred at sa Pastor Nilda, nakumpara ko nga si Pablo at saka si Peter. Si Peter, di ba, fisherman. Tapos yung, kumbaga, sabi nga, ordinary people lang sila. Tapos si Paul naman ay learned talaga. Pero nakakatuwa po, si Peter sabi niya, Lord, iniwan namin lahat. Ano naman ang mangyayari sa amin? Pero si Paul sabi niya, all these things I consider profit. I reckon as loss for the excellency of knowing who Christ is and to share in His suffering and resurrection. Amen. Yun po nakakatuwa kay Lord, kay Pablo. Tapos number 10 po, eto na yung Pastor Alex, yung natuwa ako. Nasa Ephesians 1:18 po pala na ang puso natin ay may mga mata. Tapos habang nagbabasa pa ako, sa Old Testament po pala, yung mga anghel, yung kamay nila may mata, yung buong katawan nila may mga mata. Revelation. Sabi ko, wow! Kung baga isipin ko, kaya di ba, the eyes of the Lord, sabi nung 10,000 times brighter than the sun, and the eyes of the Lord is roaming around, looking, for everyone. Di naisip ko, wow, ito mga anghel lang, lalo na po kaya yung mata ni Lord na nakikita kahit na pinakamaliit, yung nga pong hibla ng buhok natin na nahuhulog. Kaya nabago yung pananaw ko, lalo na dagdagan yung pagkamangha ko kay Lord na yung mayroon nga po ako nagawa yung the wonderful and beautiful sight of the beauty of our God. Meron po ako doon. Pero sa ibang lesson po yun. Natawa ko. Tingnan niyo po their hearts cannot see. Di ba sabi ni Lord sa Matthew 13:13? I speak to you in parables kasi sabi niya, they have eyes but they cannot see. They have ears, they cannot hear. Sabi ganun ni Lord sa Matthew 13:13. They hear but they don't listen. They don't even try to understand, sabi ni Lord, ang Panginoon po. Tapos sa Ephesians 1:18, sa Living Bible, ang sabi ni Paul doon, I pray that your hearts be flooded with light so that you can see something of the future He has called you to share. Pero sa Amplified Version po, sabi po doon, and I pray that the eyes of your heart, tapos naka-enclose po, Pastor, kaya gusto ko itong Amplified, the very center and core of your being. So, yung heart dito, di ba yun ang sentro ng ating pagkatao? It's not the beating heart, but it's the center of our being that includes intellect, emotion, and yung ating will. Natuwa po talaga ako doon. Maybe enlightened. Tapos yung enlightened niya, naka-enclose naman, flooded with light. Ayan. Kaya gusto ko po yung mga version na ito. Flooded with light by the Holy Spirit so that you will know and cherish the hope. Tapos naka-enclose na naman, the divine guarantee, the confident expectation to which He has called you. The riches of His glorious inheritance in the saints. Tayo po yung God's people. And so that you will begin to know what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His, sabi niyang ganon, active spiritual power is in us who believe. Praise God, nasa atin po pala yung pastor. Kahit nantawa po ako dito, kaya kahit na hindi ako nakatulog kasi sabi ko parang kulang. Yung pala yung naalala ko nga yung the heart that sees. Sabi ko, saan kaya makikita yung sinasabi ni Pastor Alex? These are in accordance with the working of His mighty strength. Yung tula po, Pastor, mamaya na lang po. O, ngayon na. Ang alin? Yung tula po. Ang tula? Opo.
Sige, sige. Ituloy ko Oo, na tula, rin po tula, tula. So, pagkatapos ko po, dun sa 9, yung 9 pa lang na yung filled with fears, their faith has not developed. Nakagawa na po ako ng tula. Natuto ako kay Lord, basta may isang praise, tuloy-tuloy na yan. Ang taong walang Kristo, di alam kung saan tutungo. Hinaharap ay malabo, direksyon ng buhay liko-liko. Ligayang minimiti, tingin lamang sa sarili, anak ay gawang napakarami. Tingin sa kapwa ay napakababa. Nguso'y nakatingala, sa sarili niya ay napakagaling niya. May pag-asa pa kaya sa taong ganito na? Malibang si Kristo ang maghari sa kanya, kapayapaan at pag-asa, pag-ibig at ligaya, kinabukasay, liliwanag na. Amen. Hallelujah. Ganun po, Thank you, kapatid. Praise Lord. God po. Hallelujah. Gifted ka talaga, Sister Ne. Oo. Oo Hindi, naman. Basta mayroon lang pong isang praise na bababa. Tapos, Nakaka-create ka tuloy-tuloy. na. Kahit ako po pagka after na nakita ko na, sabi ko, thank you Lord. Ang banal na espiritu po talaga napakagaling magturo. One time, magiging kanta na yan. Oo. Lagyan lang ng melody. Anyway, Sinusubukan ko. hindi lang gifted sa paggawa ng tula. Leading by the Holy Spirit, kaya nga siguro ikaw pinasama sa amin. Can you imagine your experience as a nurse, medical expertise? Ano bang pagkakaiba ng optometrist at saka optometry? Ang optometry po, yun yung parang yung field of yung optometrist po, they are the one measuring yung mga lenses. Pero yung ophthalmologist po is the doctor of the eyes. Yan. Yan, specialty po sila, nag-o-opera sila. Ang optometrist po, nagme-measure lang po sila ng Para sa ating mga para sa lenses. salamin natin. Kaya pagka kayo po ay gusto niyo makita talaga what's wrong with our eyes, sa ophthalmologist po tayo. Thank you, Lord. Kasi doktor Hallelujah. Ay, nako. Ako'y natutuwa at kumpare mo rin pala si Google. Ay, opo. Kumpare ko rin yun eh. Saan ba tayo nagkasama doon sa Hindi, kasi po itong Hindi ilan po sa inuman. Oo, Nagkukumpare. itong ilan din sa isi-share ko sa inyo ay bahagi rin ng mga pinagpala na rin ng Diyos in advance para po magkameron ng mga reflection na very vital sa ating study. So, but before anything else, sister, para lang bigyan ko naman ng kaunting respeto rin. Nabanggit ko sa iyo kanina, si Dr. Narib Corisi. Oo, aking tutuloy ng kaunti kasi Ay, sige andyan po. pa rin yung ako'y natutuwa sa kanya. Halos katulad noong kay Pablo na na-experience. Ito naman, una, on the different side of the fence. Ito ay talagang wholehearted na Muslim. Pero ibang klase, hindi yung extreme na kumbaga sanay papatay. Ito yung Muslim na mayroong principle na mayroong love. Mayroong love siya. So from the very start, since childhood, pinalaki siya ng kalamang magulang na devoted doon sa Quran. At as a matter of fact, nung siya magpunta sa Amerika, ang bilin sa kanya ay isi-share mo. I-share mo si Allah. Kung magkasanay parang tayo, mag-evangelize ka, mag-evangelize. At isang observation niya, alam mo ba? Doon daw habang siya nag-aaral sa School of Medicine, ang kanya pinagtataka, religious or Christian country ang Amerika, pero wala pa siyang natagtagpuan within the ranks ng kanya mga kahalubilo na binabanggit ang tungkol kay Kristo. Siya naman, tuwing magkakameron na kaunting grouping, binabanggit niya tungkol kay Allah. Kaya yung mga unang instances, aloof ang mga tao sa kanya para bagang ala, Muslim, delikado tayo diyan. Kaya nababawasan yung kanyang mga friends, hanggang sa ang sabi niya, ba't ba mga ito'y ganito? Ba't hindi katulad nung kami, ganon. So sa pag-research niya, ang sabi nga doon sa kanyang unang librong sinulat, alam mo ba? Seeking Allah, Finding Jesus. Praise God. Oo. In other words, mula sa pagiging ganoon, talagang Pablo style ito nung Pariseo pa. Naging siya ngayon na napakatibay na talagang tagapagtanggol na pananampalataya. Kaya nga siya inusig naman ng kapwa niya, mga Muslim. At ito pa isa sister. Death po talaga, Pastor, pagka Oo. Muslim na na-convert. Ay, Death talaga. oo. Stone to death. Stone to death, Salamat ang kanyang family, ang kanyang mga magulang, protected siya ng panalangin nila at saka yung advice at saka yung lahat ng pagmamahal pa. Pero alam nila na may mga naka-assign na para patayin siya. Ganun pala yun. Opo. Pero hindi pinayagan ng Diyos na mapatay siya ng tao.
namatay siya sa cancer sa sakit na cancer. At even to that experience niya, hindi siya nagbago. Kaya lamang, of course, ang sabi ng kanyang mga kapwa Muslim na kontra sa kanya, kita mo na, bumalik ka na, gagaling ka. Hindi niya ginawa hanggang sa kanyang deathbed yun. Yun. Anyway, kumpare mo si Google, so ito naman ang nasabi sa akin ni Google. In summary, yan palang ating pinag-aaralan na spiritual blindness. Kumbaga sa ang blindness is an inability to see. Yes. And so therefore, yung spiritual blindness is an ability to see the things of the Spirit. Yes. Lahat ng tungkol sa Espiritu Santo, wala sa kanila yon. They cannot see the big picture of salvation, and they are unable to see how it applies in our own life. Merong kaligtasan pero hindi nila maintindihan at ayaw nilang intindihin. They have trouble confessing the truth because they have difficulty believing what they cannot see. This is spiritual blindness. For them to see is to believe. Yung sa atin naman, di ba? Let us work by faith. Whenever someone is unable to recognize the activity of God through the work of words of Jesus Christ, they are considered spiritually blind. Ang isang matinding diin dito, ang sabi dito ay spiritual blindness is a condition that afflicts the religious, ang simbahan. Oo. Jesus' harshest criticism regarding it are reserved for the Pharisees and the scribes, those who make up the religious elite of the day. So yung kanyang mang rest back o pagtuligsa, pagdating sa spiritual blindness, ay hindi nakatukoy doon sa kung ano pa man, kundi doon sa mga Periseo, sa mga Eskriba, na talagang sarado na. Kung hindi sila, hindi maliligtas. At ito hindi niya, Jesus never charges the gentle person with the spiritual blindness. The broken and the hurting do not suffer from this condition. So kay Jesus Christ, identified niya, ito ang mga bulag. Kumbaga sa sarado sila. Pag hindi yung amin ang sinusunod nyo, hindi kayo maliligtas. So lastly, instead, those who believe that they have mastered the ways of God often find themselves dumbfounded by Jesus' ministry. Yung kumpidente ka na alam ko lahat, A to Z, from Genesis to Revelation, pagkatapos ay wala kang napuntahan on the head knowledge, wala ang heart knowledge that can read, you have no new life. Hindi elevated ang iyong wisdom. So yun ang isang nakita natin. And also, para bang kung mapapansin natin, siguro kayo masasamahan ng iba, itong spiritual blindness, parang ito yung kaparte noong bang parang sort of a series of events. Natatandaan mo ba nung last time around, noong late si Sister Cora? Last week. Yung ating tinatawag na, ano nga yun? Yung saan topic? Maligamgam. Maligamgam. Oo, yung lukewarm. Ay, opo. Oo, marahil ito ay nagsimula doon sa ikaw ay lukewarm muna. Lukewarm ka muna, no? Lukewarm ka. Pagkatapos, dahil sa lukewarmness mo ay pinabayaan mo, hindi maintindihan ko kay Lord o kung sa iyo, kung saan, baka ma-reduce na ulit ito, papunta doon sa coldness. Okay sana kung doon ka lamang sa cold, kasi ang cold okay pa. Pero kapag kayo nag-below 0 degrees, ay depende na yon. Yun na tinatawag na, ito na blind ka na. Kaya sabi ni Lord, mas gusto pa kayo ay cold, kasi at least may pagasa pa yan. Pero pagka below 0 ka na, ay wala, kahit di kayo sugsugan pa na may init na panggatong, hindi ka na makakataas. So from the cold to the maligamgam, and then to very, very hot. Yun ang gusto ni Lord, very, very hot. Ito ngayon, ang nakita ko na para bagang kapag ka ikaw ay lukewarm, pupunta ka doon sa ang tinatawag na you will lose your love. You will lose that loving feeling. Doon naman sa Revelations 2. Nakalimutan na mo na ang dati mong pag-ibig. At pag hindi mo na-correction niya, balikan ang dating pag-ibig, baka yun naman ikaw ay tumungo na doon sa spiritual blindness. Wala ka nang iniibig na Diyos wala ka nang iniibig na Espiritu. Kasi wala nang nakikita. Wala ka nang nakikita na katotohanan. Hindi mo makita si Kristo, hindi mo makita kanyang mga pangaral. At yung spiritual blindness na yan, kapag kaya na hindi pa rin na-arrest, ay tutungo yun sa spiritual death. Yun na ang walang pag-asa. So, this is a very dangerous thing.
Pagka ang spiritual blindness ay hindi makokoreksyonan. Ang sabi nga ay, all of us, we are called to be part of building the kingdom of God dito sa mundong ito. But how can you build and add recruits to the kingdom of God kung ikaw ay blind? Matthew 15:14, hayaan nyo sila, mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. So, yung blind, hindi pwedeng mag-akay ng kapwa blind. Kaya kinakailangan makoreksyonan yun. Amen. Ano pa sabi ng... Kung mawawari natin, may pinagmulan ito na napakatindi. Kaya hanggang ngayon, ito ay lumalaganap, yung spiritual blindness. Ang original na pinagkuhanan itong spiritual blindness actually ay itong ating kaaway na si Satanas. Sabi niya sa Isaiah 14:12-17, sabi ng Diyos sa Isaiah 14:12-17, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, binagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay kong aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ko sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos na handang sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Ngunit, anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa ikalalimang walang hanggan. Yun ang pinagmulan. Si Satanas actually, ang blinded person, yun ang pinagmulan. Sa 2 Corinthians po, 2 sabi Corinthians, niya, andun din, Satan has 4:4. blinded. Yun. So, at hindi siya tumagal doon, hindi siya, dahil siya pinarusahan, bumagsak sa lupa, hindi siya huminto. At ang ginawa niya, hindi nag-recruit naman siya para sa kanya. As a matter of fact, the first recruit is Eve. Oo. Kasi, totoo nga ba na kapag kinain nyo yan, para bang makakapantay nyo ang Diyos? Di po ba, Pastor, si Eve ang nagpakain kay Adan? Kaya nga si Eve muna. Tapos bumagay din sa tatay, kasalanan rin niya. Ang nakakatuwa naman doon, may forgiveness. Nag-forgiveness, ano? Kaya ang Diyos nakipag-communicate pa rin sa kanila. Sino pa sunod doon? Yung pumatay kay Cain. Si Abel. Si Abel ang buhay. Hindi po, Si Abel ang po. pinatay. Si Abel ang po pinatay. Abel. Kasamahan na rin yan. Blinded by jealousy. Blinded by jealousy. Sino ba may mga... Si Samson. Di ba? Si Samson, blinded din niya. Sila ay pinili na, separated na for the service of God. But because of the lust of the flesh, nagkaroon siya ng ganitong... Yun po yung bulag na pag-ibig. Yun, ang bulag na pag-ibig. Mabuti na lang, ano? Thank you, Lord. Pero hanggang ngayon, meron pa rin yan. Balag na pag-ibig. Meron pa ba? Sweetheart. Marami pa, di ba? Oo, hindi mawawala. Hanggang... Sabi, yun di po, nakakatuwa nga naman yung saying na lovers are blind. Ano yun? Tama. They don't see. Lovers are blind and lovers cannot see. Love is blind Love is blind, but lovers and cannot lovers see. cannot see. Pero, They do foolish things. Kaya nga sabi ko nga, but sa atin po kasi mga Kristiyano, God is love. And praise God po that He is not blind. He is the light, no? Kaya po, praise the Lord. He is the night. Thank you, Lord. Hallelujah. So, kung mapapansin natin, doon nga sa 4, ang sabi dito ay 2 Corinthians 4, verse 4. The God of this age has blinded the mind of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Yung word na see, ang ibig sabihin nun ay upang hindi nila maintindihan. They cannot grasp, they cannot understand, and they cannot comprehend. Comprehend is understanding and doing something positive. So, yun ang ibinura sa mata ng mga manampalataya. Kaya it seems that nagtatagumpay si Satanas kung hindi natin ito mapipigilan. So, ano ba ang itinatago ng pagkakablind na ito sa mga tao na naapektuhan at hindi na agad gumagalaw? He wants to hide the truth so that they cannot possibly perceive of the fact of being lost. Kung magasani, matagal pa naman ang balik ng iyong Diyos, kaya drink, dine, and dance. Kaya lang sabi ni Kristo, tomorrow you will die. Yun ang pagkakasabi niya. Narinig ko po, sabi ng mga PMAer,
Drink and be merry, for tomorrow we'll be Yes. merry again. Thank you. Sabi po nila, yung mga PMAR daw po, Oo. may kasabihan na sabi nila, drink and be merry, for tomorrow we'll be merry again. Totoo yun. So, parang narinig mo na ba, Sister din, yung sinasabi na this is for the glory of God. No offense. Sabi ay, ito na may mga kaibigan ko, biro ba sa akin o hindi? Ako'y nabuhay na Katoliko at ako'y mamamatay na Katoliko. Ay, marami Matindi po, na yun. Pastor. Maraming Opo. Oo nga. Kaya ko sinasabi, hindi para atakihin ang aking mga kamag-anak at Opo. kaibigan. Sinasabi ko, para sa kaligtasan ng lahat. Yung nga po, di ba sabi ko kanina, they Oo. care about religious activities That's it. rather than the workings Oo. of the Spirit. Oo. Yun, tapos binibilang pa nila na ganito Correct. sila, ganyan Oo. sila. Yun po. So, ang sabi ko naman, patay agad? Huwag. May pag-asa tayo kay Kristo. Okay. Neutral corner muna tayo. Basta tayo ay isang Diyos, ang ating pinaglilingkuran, isang Espiritong gumagalaw. And from there, the Spirit will move. Yes, So, huwag amen. mo nang mamamatay. Mahirap yan. Kaya nga, may pag-asa kay Kristo. He blinds them to the whole meaning of the cross. Ito pang isa. Para sa kanila, binipilit birahin ni Satanas yung tungkol doon sa pagkamatay ni Kristo sa krus sa Calvary. Kasi, pag iyan ay pinayagan mong malaman ng mga disipulo, believers of Christ, followers of Christ, yun ang kanyang, ano ba tawag doon? The Battle of Bataan. Doon siya natalo eh. Eh bakit mo ipaliliwanag sa kanila yung battlefield na kanyang kinatalunan? Kasi in that place, yung cross na yon, yung pangalan ni Kristo, yung blood of Christ, doon naganap ang lahat. Doon siya nawala na ng kapangyarihan. Wala nang sting ang kamatayan because of that. Lalo na po nung nag-resurrect Oo. si Lord. Lalo na mag-resurrect si Lord, ano? Ano pa bang ating makikita ngayon? The blinded one, sabi nung isa kong kaibigan sa Pel Estate, di malapit ng Christmas. Sabi ko nga, ako'y nakapang Christmas attire na eh. Yun na hindi mo pwedeng batiin ng Merry Christmas, Happy New Year. Sabi sa akin ni Pastor, Pastor ka pa naman, hindi Merry Christmas, Happy Holidays. So, ganun ang mga, sige ka. Pero ako, Merry Christmas ako. Sabi ko, ito, bakit bibigyan kita ng word for this, ha? Eh, kasi nga, yun ang ginawang binablang ko lang. Nabulag Well, anyway, nabulag. Binulag at binubulag. Merong pattern yung ginagawa ng kaaway kung paano tayo masisila at magiging bulag nga sa ating pananampalataya. And always and ever, inaatake niya ang Word of God. Yun ang kanyang laging pinupuntahan yung Word of God. Pinapasabalian. Oo, pinasabalian. Una, ang Word of God ay hindi totoo sapagkat ang sabi dito ay, it is not the origin. It is not God-breathed. 2 Timothy 3:16. Paano may susulat ni Moses? Sino ba nagsabi ito sa akin, sweetheart? Paano may susulat ni Moses ang Genesis samantalang hindi pa buhay siya noon? Ay sabi ko, yan, tanong mong yan, ang sinagot na, yung sinasabi dito, all are inspired by the Holy Spirit. Sino pwede magsulat ng wala ka doon? Those who are inspired by the Holy Spirit. Inspirasyon ng Holy Spirit kasi nandun ang Holy Trinity. So alam nga lahat ang naganap. Katulad ng Revelation, ito ay mga vision na binigay ng Spirit of Jesus Christ Kay John. to John. Kaya nalaman natin yon. So, yun kapatid, kung wala ang Holy Spirit, hindi natin malalaman talaga ang mga bagay na yan. Yun ang sa aking paliwanag sa kanila. So, ang pangalawa ay, ito daw ay hindi totoo. Ang pangalawa, ang pangalawang atake ay yung authenticity of the Bible. Authenticity is, gusto nila, A must be A. Para bagang hindi dapat magkameron ng bahid ng pagkakaiba. Kasi nga naman, mayroong version na ganito, mayroong pang version na ganito. Mayroong conflicting, kumbaga sa Yan din, excuse me po, Pastor, yan din po ang ng brother ko. Sabi niya, kayo mga Kristiyano, ang dami-daming version yun ng Bible. While the Quran daw is translated only, yung yung Arabic lang, Arabic tapos lang. translate lang sa English for those who are, yung mga na-convert to Islam. Praise the Lord. Yun. Kaya lamang, meron naman tayong mga makikita, mga kakilala natin at na para bagang pinupuntahan din ng Bible, pero pinipili lamang yung favorable sa kanila. Pagka ito'y uulan ng biyaya,
ay okay sa kanila, pero pagka meron na pinag-usapan tungkol sa kaparusahan, At saka hindi yan. pagpapatawad at pagbibigay, ayaw na po. Ay, yan, pagpatawad at pagbibigay. Nako, thank you, Lord. Ang pangatlo, yung the authority of the Word of God. So kung ibig sabihin ito ay, kung ito ay yung authenticity at saka yung author ay hindi define, hindi fix, hindi confirm, wala itong authority. Yun ang kanilang yun ang atake ng kaaway sa atin. Saka yung the power of the Word of God. When you doubt the origin, the authenticity, authority, and power of the Word of God, you are in a dangerous condition na. Yun na ang blinded na. When a person begins to doubt the Word of God, then he becomes the center of his word. He becomes his own authority. Lukewarm, two-headed. Isa kay Lord, isa sa Kanya, pero mawawala na si Lord dyan. Magkakameron lamang ng isang Diyos. Kalimitan ay ang sarili. He has no room for God to control any part of his life. Spiritual blindness is a dangerous condition. If there is no divine authority, what is the authority? Mga kapatid, itong napakalaking problema din sa ilang simbahan. Yung bang simbahan, may mga board, lahat, membership, may covenant members. Ang sabi palagi ng iba ay, dapat majority decision, majority rules. Pero this is the kingdom of God. This is not what the Bible says. It says the principles of the Word of God prevails. Yung principle of the Word of God, yun ang dapat na mag-prevail. So ito yung mga pattern na ginagawa ng kaaway. At thank you, Lord. Ano yun yung magiging outcome? Magiging outcome nitong ikaw ay blind, ang isang tao ay blind. Ang final outcome nito ay eternal condemnation. Papunta ka na talaga doon. Wala ka nang maasahan tungkol sa pangakong buhay na walang hanggang kapiling ng Diyos. Kasi sa lupa, siya'y iyong itinatanggi. Siya'y iyong itinatakwil. Ang sino mang magtanggi sa akin sa lupa, itatanggi ko rin sa langit. Kaya wala kang maasahan na dito. Walang ibang pupuntahan kundi sa Hades, kundi sa impyerno. So to die and go, spend eternity where Satan will spend eternity. Yun ang spiritual death. Yun ang spiritual death. Thank you, Lord. Nakakatakot din, Kasi nga ay sa buhay na ito, kalimitan, hindi pa rin natin maalis yung takot sa physical death sa Lucas 12, Parang ganun. Pero sabi, huwag mong katakutan yung kamatayan dito sa pumapatay lang ng katawan. Ang katakutan mo, yung papatay hanggang sa iyong buhay ay papatayin doon nga sa impyerno at matakot ka sa Diyos. Yung pala ang ibig sabihin ng dalawa kasi ang klase ng sitwasyon pagka ikaw ay spiritually blind. Dalawang klase sa blindness. Ang isa ay hindi pa dumarating. Marahil kay lukewarm pa, nakilord ka pa, so wala pa. Preventive measure. Preventive measure ang kailangan. Ang isa naman ay narito na, so cure ang ating gagawin. Doon sa preventive measure, walang ibang solution dito kundi talagang fear of the Lord Because that is the beginning of wisdom. At sabi nga ay, ang lahat ng ito ay spiritual warfare. Kaya si Pablo, yung kanyang pagkakasulat sa Ephesians 6:10-18 regarding the armor of God, yun ang talagang kinakailangan sa battlefield na ito. Kasi spirit sa spirit ang labanan. Anong sabi niya? Ang aking lagi nang gusto yung helmet of salvation. Do not forget that you are saved already. You are owned by the Lord. The breastplate of righteousness. Yung great exchange. Oo, yung breastplate of righteousness. Sweetheart. Yun ang ayaw ng kaaway na maliwanagan natin. Dahil yung righteousness na yon was given to us, imparted dun sa cross. Di ba? Ano ba naging nangyari doon? Dun sa cross, inako lahat ng Diyos ang ating mga kasalanan at ang kamangha-mangha, ang ibinalik doon sa binigay na kasalanan natin sa Kanya ay kabanalan ng Diyos, yung righteousness of God. Yes, amen. Parang naalala ko lang, yung bang umalis ang isang masamang espiritu sa katawan ng tao, saan ba yun? Nagpaikot-ikot, pagkatapos nang bumalik, walang laman. Nakitang malinis. Bumalik at Nagdala pa may, ng marami. may dala pang 7. Ito. Ito ang principle, kaya si Jesus Christ is all in this Bible. Ito siguro, it's not siguro. Ito ang principle na kung inalis ng kasalanan natin, sa pagkamatay niya sa krus,
Hindi pwedeng walang titira dito na kabanalan ng Diyos. Otherwise, yun ang mangyayari sa atin. Babalik at babalik pa rin yan. So, kamanga-manga. But most importantly, yung the sword, which is the Word of God. Yung sword, the Word of God. Of all the armor of God, pati yung sapatos, pati yung belt, yung Word of God, which is the sword, ito ang tanging nagagamit, bukod sa defensive, ito rin nagagamit sa offensive. Mas matalas pa nga kaysa tabak na magkabilay talim eh. Kaso Sa lang Hebrews 4:12. po, Pastor, na Oo. observation ko lang, maraming, Kristyano po, may sword, kaya lang po mapurol. That's the point. O, yun po. Oo, right. Kaya po, Patalasi. kahit ano, kaya nakita ko po ang, if I may po, Pastor, na kung may sword tayo, kailangan hinahasa po natin. At yung nakita ko po na yung sabi nga po ninyo na yung wisdom, yung solusyon. Pero nakita ko rin po na tayo mga Kristyano, kailangan pong una ma-born again in the Spirit, na magkaroon tayo ng ugnayan sa banal na Espiritu from the physical to the spiritual realm. Amen. Tapos, para yung ating, yung sword natin, lagi nating mahasa. Mahasa. And that's our daily devotion, no, yung ugnayan natin kay Lord. At nakita ko rin po, Pastor, na para mahasa siya, yung daily surrender natin. Yes. If I may share, kasi lately po, yung paa ko po, laging nabubunggo. Sabi ko, ba't kaya laging nabubunggo yung paa ko? Itong lalaki po, alam nyo, tas one time, nung in-impress po sa akin ni Lord yung sa Hebrews 13:17, yung tungkol sa obedience sa pastor. Ay, happy, Pastor's Appreciation Month po ngayon pala. Appreciation Month po sa mga pastor, no? Itong buong buwan ng Oktubre po. Ay, kaya sa ating mga pastor, thank you, no? Lord. Bless the work continuously, bless the work of their hands, and that they be given wisdom and encounters with God Thank in you, their preaching. Tapos sabi ko, Lord, bakit lagi nabubunggo? Alam niyo, in-impress po sa akin ni Lord. Kasi hindi ka lumalakad ng tama. Eh, di po ba yun ang ating lesson na yung walk according to your calling? Sabi ko, saan po? Naalala ko, lagi ko nasasabi pagka yung, may mga moment po ako na, yung parang gusto ko ng, yung gusto kong private life na lang. Lagi ko nasasabi ko, ako lang po masusunod. Alam niyo, sabi ni Lord sa akin, hindi nga ikaw ang masusunod, ako nga ang masusunod. Not your will, but my will, sabi ni Lord sa akin. Kaya yun po, kaya nung inaaral ko, sabi ko, pumahakbang na pala tayo doon sa spiritual blindness na hindi natin nakikita yung mga kamangha-manghang ginagawa ni Lord. But instead of looking at what God is doing in our lives, ang nakikita natin yung desperation natin sa mga bagay-bagay, Amen. yun, at saka yung sa sarili. Pag tinignan talaga po, kaya nga sabi ni Lord, hindi nga ikaw masusunod. Ba't sinasabi mo lagi ko ikaw? Hallelujah. Kaya natutuwa po ako sa thank you talaga, Lord, dun sa dealing niya na yung pag minahal natin yung salita ng Diyos. Isi-share ko lang, Pastor, kasi natuwa talaga po ako yung Hebrews 13:17. Sabi ko, Lord, kasi may mga changes po kami dito. Sabi ko, Lord, how do I obey? Sabi niya, in-impress po niya, do you obey because you are obliged? Do you obey because you owe that person something? Do you obey because you have no choice? Biro nyo na, memorize ko po, tapos tatlo din po ang solusyon. Sabi niya, your obedience must be born of your love relationship with me. Tapos number 2, sabi niya, if you cannot love your leaders, then love them as your neighbors. Amen. O di wala pong lusot, O kung ayaw pa, love your enemies. Di ba, pa. So, kaya balik talaga po sa Word of God para hindi tayo mablind. Tapos, ang in-impress pa sa akin ni Lord, sabi niya, ang una, sabi niya, be still. Pangalawa, look at your heart. Kaya yung sabi ko, saan kaya yung heart that say? Look at your heart. What is the condition of your heart? In-impress sa akin ni Lord. So, number 3, yun na nga, yung our obedience to anyone, to anybody, our submission is born of our love relationship with God. Amen. Kaya pag kami relasyon talaga po kay Lord, then
hindi ka talaga mabablind. Thank you, Lord. Hallelujah. Opo, yun So, po. ano Thank pala? you po, Pastor. Ito pala ay special week or month for the, And po, for the for pastors. Pastors May Appreciation. mga May ano- birthday din ngayon. Oh. Ay, oo, babatiin din. Pero anything else? Meron man Gcash pagka ganyan? Anyway, tama ka, Sister Cora. Break muna tayo. Marami din naghihintay ng celebration. Oo. Special Ay, day din oo. nila ito, no? Bukod sa mga pastor, may mga ano rin. O yan. Birthday. Belated happy anniversary, Brother Neto and Sister Chay. Chay, yes. Daluso. Yan, Aba, nasa uuwi States yata yan. Sister Oo. Chay Mga may birthday. Happy birthday, Sister Ailid Raimundo, Sister Miracle Barte. Barte, Sister Jacqueline Ignacio. From the Sister East. Jackie. Yes, Lord. And Di Jackie belated po, Ignacio yata. Sa happy ano? anniversary Bulacan? kay Brother Neto and Sister Chay Daluso. Yes, Amen. thank you, Thank you. Lord. Enjoy your- Yan si Hallelujah. Sister Eileen, teacher yan sa Jens. No, ewan ko kung Ang nasaan na Eileen. siya. Opo, Eileen Oo, rin. oo, oo. Quezon City. Hindi po, sa Jens School sa nila, kina Tata Fred Pastor. po. Nila Oo, nga pala, Antipolo. Tapos yung Jacqueline Ignacio, di ba si Sister Jackie yan ng Bulacan? Oo. Bulacan. Okay. Okay. Okay, sige. Nandiyan na si Sige. Bong. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your day. Enjoy your day. So, meron din tayong repeat song composed by Sister Maudato. At sinong kakanta nito, Sister? Iba ka talaga. Iba ka talaga. Sa gitna ng kawalan, kay dami ng hinahanap, nagtataka kung anong kulang at nag-aalinlangan nang ako'y iyong matagpuan, natantong ikaw ang kailangan. Tanging sagot sa aking katanungan, mula nang ika'y matanggap, ako'y ay nagba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Matagal din mata ko ay sadyang nakapiring, para bang naduduwag pumarap sa iyong piling. Lahat ng mayroon ako'y aking inangkin. Di ko inakalang sa'yo pala lahat galing. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa.
Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, bakang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Amen. Tanging sa'yo lang aasa. So, yung kanina, bago mag-break, diniscuss natin kung paano ba natin mapiprevent yung from lukewarm to hanggang sa ikaw maging blind na. Ang sabi natin, tanging sa Diyos lang tayo umasa. That is the fear of the Lord, the armor of God, but most especially, yung kanyang word, which is the sword, to attack and then to defend. Ano? So, this time, paano ngayon kung nandyan na? Kumbaga sa kita mo na. Kung hindi man ikaw, yung kasama mo sa bahay, yung kasama mo sa simbahan. Ano ngayon yung curative measure na pwede natin gawin? Of course, ang laging sagot ay, look to Jesus, go to Jesus, because Jesus is the only antidote to spiritual blindness. So, ano sasabihin ngayon natin? That is easy to say, easy to hear, easier to write, but it's hard. Paano nga ba ang dapat natin gawin? So, ang sabi dito ay ganito. Kung ano nakita natin, nabasa natin kanina, narinig, yun ay isang magandang pattern. Kung meron tayong nakikitang gusto nating mabago, bumalik ang init sa pag-ibig ng Diyos, ang isang unang napansin ko, dapat mayroong prayer warrior. Kasi ang isang blinded, napakahirap na niyan na makaisip pa eh. Kung sakali man, merong konti, pero laging i-storbuhin siya na mas nakakagulo na mga bagay sa mundo. Kaya ang unang gagawin ay meron dapat na warrior. At of course, yung simbahan ang una. The first of all is, katulad na nangyari doon kay Saint Augustine. Di ba ang prayer warrior niya, yung kanyang ina? Kanyang ina. At for 17 years, hindi siya tinantanan yun. Dasal ng dasal. Kasama ba dito yung mga biktima ng droga, kung ano pa mga bisyo, isama na natin. Kinakailangan merong magpe-pray sa kanila to invoke the presence, the help of the Holy Spirit. So, family, the church, the kaibigan, dapat merong magdadasal para sa kanila for the divine intervention. And then, the Lord will act. The Lord will act even without our prayer according to His will. Yan naman ang isang agad na tamang mangyayari. Like for example, the prodigal son is example of a blinded person. Ang ibinigay sa kanya ni Lord, by the way, ang paniwala ko, yung ama niya, hindi lamang naghihintay. Kundi habang naghihintay, yun ay nagdadasal. Agree ka ba sa akin, darling? Di ba? Ganun ang dapat eh. Habang naghihintay, nagdadasal ka. Pagkatapos, ano pa man nakita natin dito? Sino pa ba yung mga merong ganitong, katulad ni Pablo? Si Pablo, hindi siya mamumulat kung hindi niya maramdaman kung ano naman yung hirap nang wala kang mata physical. Aywan ko ha, yung Word of God matindi. Pero ang ginawa ni Lord sa kanya, binulag muna ang kanyang mata. Para kita mo, ano ang hirap ng hindi nakakakita. Ganyan din ang mas mahirap doon sa spiritually blind. So yun ang mga gagawin ng ating Panginoon. Another thing, one thing is sure, laging may itatambal ang Diyos sa atin upang tayo ay matulungan, masustain doon sa ating pagre-recover hanggang sa tayo makabalik na uli doon sa pag-ibig natin sa Diyos on the heart level. Ito, in this particular story ni Paul, di ba si Ananias, from a long distance, inihanda na ni Lord para salubungin, tulungan, ipagdasal, ipagpray at tuluyang gumaling yung kanyang mata. Yun ang mga bagay na gagawin ng Diyos sa atin.
So, the conversion of Paul is not only sa physical, kundi sa heart at saka sa kanyang mind. At doon niya nakita nung kailan sinesegregate niya, compartmentalize yung alam niyang maliligtas, yung alam niyang hindi maliligtas, pero siya iba na. Nung siya mamulat, lahat sa kanya natatanggap kay Kristo ay maliligtas. Galatians 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at mga Griego, ang alipin, ang malaya sa lalaki at babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. So, malinaw sa kanya, lahat may pag-asa. Parang si Mami, may pag-asa pa yan. Walang hindi, walang pag-asa. Nariyan ka pala, Sister Cora, no? Anong iyong share sa ating napapag-aralan pala? So narinig natin kay Sister Ne at kay Pastor, mulat na tayo, ano? Amen. Ito, sabi nga, inuulit ko ulit kanina yung mga sinabi ni Pastor. Ano ba yung strategy ni Satanas na ginamit para tayo ibulagin na ating mga isipan? Naisip na ba nyo? Ano mga strategy? Ngayon, sabi nga, Satan always launches his attack against Word of God. Lagi niyang si Satan talaga ang umaatake. Therefore, it is but wise to pray to the Holy Spirit for the strength we need because He is the author of the Scripture sa 2 Timothy 3:16. Katulad noong lesson natin noong Sunday Fellowship, noon tayo sa Psalms 119:18, sabi doon, open my eyes that I may see wondrous things from your law. So the Holy Spirit, our spiritual powerful lens to cure our eye illnesses. So, ang ating Holy Spirit, unang-una, may apat ito. Ang una, as God, the Holy Spirit has the mind of God. Sa 1 Corinthians 2:11-12, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawa natin ang mga kaloob niya sa atin. Ang padalawa, the Holy Spirit breathed out God's word, hiningahan. Sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman ng pagtuturo sa pagsalansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So, siyang author. Yes, author. Ang patatlo, the Holy Spirit sanctifies us. He makes us spiritually alive. The Spirit humbles us, and humility enables us to understand the Scriptures. The Spirit purifies the heart, and purity enables us to understand the Scriptures. The Spirit fills our hearts with love, and love enables us to understand the Scriptures. Through His indwelling presence, the mind of Christ is at work in us, giving us spiritual eyes to see truth clearly. Thank you, Yun ay sa Lord. 1 Corinthians Actually, dadagdag si Esther. Ang isa nakita ko pa dyan, yung bang ating nakaraan, pag kay Kristo lumapit ka, hindi siya naglilista. Parang the true love sa 1 Corinthians 13. Ang isang tunay na umiibig, hindi naglilista na nagdaang mga kasalanan. Does not see if others do it wrong. Oo, ganon. Sabi dito our fast is raised in Christ. Doon sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. So kung nililimot na ito ni Kristo, dapat ikaw man, kalimutan mo na rin yan. Your failure and your success, kalimutan mo na muna yan at may bagong plano sa iyo ang ating Panginoon. Our past is inconsequential in Christ. Hindi mahalaga sa Diyos ang ating nakaraan. When we receive the new life, Christ gives, we are forgiven and we totally made new in Him. 2 Corinthians 5:17. Doon sa Philippians 3:13, ignoring what is behind and straining for what is ahead. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na nakamit ko na ito. Yun ang ating sinabi kanina, no? So, kakaiba naman si Satanas. Samantalang ang ating Kristo ay itong present na ito tsaka yung future, ang kanyang pinapahalagan, si Satanas na may alam niyang wala siyang ibang tool na magagamit kasi hindi niya alam yung future.
At hindi rin alam ang mangyayari sa araw na ito. Ang alam niya, yung ating nakaraan. At doon tayo uukil-kilin ng kaaway. Yung ating nakaraan. Sisisihin, ikukondem. Yun ang mangyayari sa atin. At isa pang nakita ko, Mami, kung wala ang humble spirit ni Pablo, hindi rin siya pwede makatanggap ng correction sa kanyang blindness. Hindi siya makatanggap ng correction sa kanyang blindness. At ang panglima, Paul lived with the consciousness of his citizenship in heaven. Yun isang napakahalaga, mga kapatid. Dapat ay laging aware tayo na we are sojourner in this earth. Hindi tayo taga rito, tayo taga langit. We are heaven bound. At ang sabi nga dito, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman, si Kristo at tatanggap ng narapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama na tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. So mga kapatid, ito ang kwento ng mga spiritual blindness. Yung spiritual blindness ay dumating, darating, at narito ngayon sa atin. Kung hindi sa atin, thank you Lord. Iwasan din natin ang ating family ay magkameron ng ganitong sakit, yung spiritual blindness na yon. Again, our relationship with our God is cool, hot, yung gitna noon ay lukewarm. Yung lukewarm na yon, kalimitan daw, itong status ng bawat isa sa atin, including believers. So, gatungan-gatungan upang mag-init pa at tumaas hanggang doon sa cold and hot relationship. Pag hindi nagatungan, pupunta ito doon sa cold. At pag hindi pa rin ito nagatungan, pupunta doon sa spiritual blindness at pagkatapos ay spiritual death. Saan tayo naroon ngayon? Naroon tayo ngayon sa pakikipagtunggali sa kaaway, spiritual battle. So let's have the Holy Spirit, the powerful Spirit, to combat it with us. Hindi natin itong kaya, mga kapatid. At lagi nang ito ay gift sa atin. Wala tayong mapagmamalaki. Kaya yung gift na yan, ang solusyon lang dyan ay ask for it sa ating Panginoon with thankful heart. So again, mga kapatid, ito tayo. Salamat po, Ama, sa isang mapagpalang isang oras na kami sinamahan mo. Ibinigay mo sa amin ang iyong makapangyarihang salita. At kami po ay narito, nawa po ay naging kalugod-lugod kayo sa bawat salitang aming nasabi, narinig sa amin, laman ng aming puso't isipan, yung pong aming motibo, at sa pagsasabuhay po namin ng aming mga narinig, kasama po yung kasama namin na nanonood ngayon. Again, Lord, sa pangalan ng Jesus, all glory belongs to you. Amen. Walang makapaghihiwalay. Kantahin nga natin, mga kapatid, ano man ang tangka sa atin ng kaaway, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kahit mo nasain. Pag-ibig niya'y wagas at walang kapantay. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy